kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sa Mark, may buntag sir. May buntag Sir Ariel o sa atong mga sukintig paminaw. Kitong latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang tuwang ginabatmayan nga loob sa area nakagawas ta sa tuwang Philippine Area of Responsibility kagalinang alas 2 sa kaadlawon. And wala na siya direct effect sa bisan asang bahin sa atuang nasod. Samtang kining northeasterly surface wind flow o hangin nagikan sa amihanang silangan mao nagapasulabi sa may northern Luzon. Para karong adlaw ang takong bahin sa Kabisayaan makasinati taani panagsamang panganuron natos padag-ungong nakalangitan. Inubanan sa mga lumalabay na lang ng mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumika niining mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, naagyamon tayo masinati nga hinay, nga ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, nga gikan sa habagatan, nga ito na sa habagatang kasadpan, di na ito ang kadagatan, magmalinawon, nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu, ito ang kadagatan, adunay hunas, kaninang as 4:48 sa kadlawon, o taob karong alas 11:05 sa buntag. Temperatura karong adlaw naa sa 26 to 32 degrees Centigrado. Ato ang kaning adlaw wala ni silang alas 5:03 sa buntag og mosalop niyang alas 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:06 na sa kabuntagon og diri lang takuto diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag, daghang salamat. Sa Mark. Yes sir. Pero kagapong sa buntag sir, dito sa may Lambusan, Bugo, sa may San Remeo atol sa misa ni Asbesia po si Palma. Doon natin mga tao pagtindagan na nananaw niya itong pagsubang sa adlaw. Katuban ng kwan sir, related sa katong ilang term nga dancing sun. Yes sir. Yes sir. Kato sir no, nakita ko sa video po, muna siya og galiyok-liyok ang adlaw, but actually sa muna siya, kani siyang weather phenomena siya, na diin ang ato ang sun rays, o kining sinag sa adlaw, mo action siya og liyok tungod sa kining refraction sa light sir, tungod sa lalahi nga, dagan siya possible reason sir, isa na is kining maglalahi ang density or kabag-on sa clouds na nagian sa adlaw, so muna siya mo-appear siya na mura siya galihok. Other factor sir is kining atong gitawag temperature inversion sir. So ang usual na change sa temperature sa atong atmosphere sir posible naka-cause aning refraction sa sun rays sir, na it appears na mura galihok ato ang adlaw sir. Yes, sir. Pagkaroon siya sir, dili sa ingon nako kanang dili ma-explain. Actually, kato siya nga phenomena is may to science, sir. Sa pagtuos Katoliko, way back na 1917, October 13, gyapon, at tuloy gyapon sa pagpakita sa tulo kabata ngadto sa atong Birhen sa Fatima. Kato gahapon sir, diri po sa Metro Cebu, wala na ito nakita. Kay ang katong timing po to na gahapon sa may north, naadyo ulan. So, naadyo mga cloud sir, no? So, timing po sa pag-sunrise. So, perfect conditions sa katong scenario sir. Yes. So, depende lang sa mga tinuang Katoliko nga matod pa sa Archbishop nga kini buno ni grasya o blessing ngadto sa atong mga nisimba dinhi sa Birhen sa Fatima. Yes, sir. So salamat naman Sir Mark, mayong adlaw sa Sabado. May bundag sir. Okay, bye-bye. So ato gadabati si Sir Mark Gales, ato lang siya gipangutan na kalabot niya itong kahitabo nagapong adlaw dito sa may Lambusan, San Remeo sa Bugo, Cebu. Salamat sa Pag-asa Mactan sa paghatag og dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado. Inyong gadadungog si Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. TV stations, may pangakaubang ang kubrahin ang siya. Hanggang kong paminaw sa'yo sa kabuntado.